Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 21, 2023. Umiiral pa rin sa ating bansa itong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan nga po natin na mayroong mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may parte ng Davao City, sa Butuan at sa may Zamboanga Peninsula. At umaabot nga po yung epekto ng ITCC dito nga po sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan. Dito nga po sa may Southern Luzon, asahan nga po natin na magkakaroon tayo dyan ng mga isolated rain shower. At maging dito nga po sa may parte ng western section ng ating bansa, may mga posibleng pagulan dito po sa Ilocos Region, sa may parte ng Baguio, dito po sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, meron tayong mga posibleng isolated rain shower. At tayo naman sa advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po na posibleng magkaroon tayo ng sama ng panahon sa western section ng ating bansa at sa eastern section ng ating bansa. At posibleng nga magkaroon ng bagyo na dadaan dito sa may parte ng Philippine Sea at patungo sa may parte naman ng Taiwan. At meron pang kasunod yun na low pressure area na yun nga po yung posibleng makaka-apekto rin sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast, bukas nga po, September 22, asahan nga po natin na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalo nga po pagdating ng hapon at ng gabi. Dahil nga po magkakaroon yung low pressure area na minomonitor natin kanina umaga na nalusaw, ito po ay magiging low pressure area muli. At andito po yan sa Central Luzon, yung pinakasentro niyan, at magdudulot po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. By September 23, dito nga po posibleng tatawid yan sa may parte ng Central Luzon at lalabas po yan dito sa may parte ng Pangasinan sa western section ng ating bansa. At asahan nga po natin na magdudulot po yan ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa. At ito naman po yung low pressure area outside par na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo nga po, tatlong klase nga po ng hangin ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Ito nga po yung easterlies at yung extension naman o yung tail end ng cold front ng amihan at itong habagat. Kaya kung mapapansin nga po natin, yung mga pag-ulan ay posibleng sa gitnang bahagi ng bansa. By September 24, ito na nga po yung low pressure area na to, posibleng nga po dediretso yan sa may parte ng Vietnam at ito nga po ay posibleng mag-intensify na ng tropical depression or mahinang bagyo. Patuloy pa rin pong magpapaulan dito po yan sa gitnang bahagi ng bansa. Pagdating naman ng September 25, itong posibleng bagyo outside par ay aangat po yan. At patuloy pa rin nga magkakaroon ng mga pag-ulan ang gitnang bahagi ng bansa. Pagdating naman ng September 26, tuloy-tuloy pa rin posibleng makaranas na mahina at katamtamang pag-ulan ang Central Luzon at may mga malalakas na posibleng pag-ulan dito nga sa may parte ng Palawan at ng Mindoro provinces dahil po yan sa low pressure area na tumutulak naman dito sa may southwest monsoon at ito naman yung easterlies na nanggagaling naman sa dagat Pasipiko. Pagdating naman po ng September 27, dito nga po muli magkakaroon ng posibleng sama ng panahon o low pressure area na posibleng magdulot po yan ng malalakas na pagulan sa western section ng bansa. At habang yung bagyo na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay posibleng low pressure area na nandito nga po yan sa loob ng PAR line. Kung mapapansin muli natin, ito nga po yung pagbugso ng amihan, easterlies at yung habagat. Pagdating naman ng September 28, asahan nga po natin yung low pressure area o yung sama ng panahon sa western section ng ating bansa ay posibleng tumama po yan dito sa may parte ng
Ilocos Region or dito nga po sa may parte ng Pangasinan. Pagdating naman ng September 29, yung pinakasentro po niyan ay nasa coastal water ng Ilocos Region. At ito nga po yung panibagong low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng September 30, makakaranas na nga po tayo muli ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin ito nga po yung amihan na bumubugso na nanggagaling dito sa may parte ng China at magbabanggaan po yan nung easterlies o yung may init na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kaya makakaranas po ng mga pag-ulan ang halos buong bansa dahil yung habagat naman ay sasabay po yan dito naman sa may parte ng western section ng ating bansa. At yung low pressure area nga po dito sa may eastern section ng Mindanao, medyo mataas nga po yung chance niya na mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Again, wala po tayong inaasahan na super bagyo o mas malakas na bagyo. Possible nga po yung bagyo natin ay umabot lamang ng tropical depression hanggang tropical storm dahil nga po may umiiral tayong amihan na posibleng magpahina sa mga sama ng panahon. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at maaga po tayong makapaganda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.